Meron po akong balita. Anong gusto niyo? Magandang balita o masamang balita? Anong gusto niyo unahin? Nag-celebrate po ang buong Israel at ang lahat ng mga Kristiyanong nananampalataya sa Diyos ng Feast of Tabernacle. Actually, na-delay lang po tayo ng 2 days dahil kinakailang itama po natin ng Sunday yung celebration so that everyone can come. But our brethren in Israel, they celebrated the Feast of Tabernacle, the last day of celebration, 2 days ago. At ang nakakalungkot, makita po natin sa mga pahayagan, ngayon ang Israel is under the state of war. Pinasok po ang Israel ng mga Palestinians at ng mga ibang mga katropa po nila to destroy ang Israel. Ilang building na po ang napabagsak ng kalaban ng Israel. 30 soldiers, I think, was abducted. And now ay naka-schedule for a massive killing. We pray for God's grace and mercy. Sa bayan po ng Diyos ang Israel. We have seen how faithful our God kung paano niya iligtas ang Israel mula pa sa simula. And may the Lord continue to intervene sa situation po ng mga taga-Israel. Nakakalungkot, pati po lahat ng mga makita nila sa daan na hindi po kapanalig po nila ay pinupugutan po ng ulo. Ngayon ay nakikita po yan sa mga social media, and even sa mga mainstream media. Puntahan po ninyo, tingnan po ninyo, maramdaman nawa natin ang matinding pangangailangan ng bayan ng Diyos, ang Israel. And may we continue to pray and intercede for the safety ng marami po nating mga kapatid sa Israel. Sa Tel Aviv po mismo ay umuulan ng rocket ngayon. Yesterday, hanggang kahapon ay 5,000 rockets ang pinalipad ng kalaban para po ibagsak sa Tel Aviv at sa other cities of Israel. Remember, walang ginawa ang mga anak ng Diyos kundi po ang manalangin para po sa blessing ng Israel. Yet, ang lahat ng mga laban sa Diyos at sa Kanyang salita, they are persecuting God and they're persecuting us. Brothers and sisters, malayo man po tayo sa kanila. We are one in the Spirit and we are one in faith. Let's all pray and let's all unite together, intercede para po sa bayan ng Israel. Can I hear amen? Okay, so today tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon. Last week, ako po ay nagturo tungkol po sa the Feast of Tabernacle in the Old Testament. At lahat po ng binasa natin sa Leviticus, sa Deuteronomy, and some other books in the OT ay nakita po natin kung gaano binigyan diin ng Panginoon the importance of celebrating the Feast of Tabernacle. At sinasabi po ng Bible that it is a lasting ordinance na kinakailangan pong i-celebrate ng bawat mananampalataya. And the Bible also is telling that everyone must celebrate the Feast of Tabernacle in memory doon po sa faithfulness ng Diyos sa mga taga-Israel when they are in the wilderness na hindi po sila iniwan at pinabayaan ng Panginoon. Kaya nga po, we in the Philippines, though we are not Israelites, but because we are adopted sons and daughters of God, according to John chapter 1 verse 12, we become adopted children ng atin pong Panginoon. And our God is the God of Israel. Ang God na pinaglilingkuran po ng mga born again, even in the Philippines, ay yung Diyos na nagbigay ng kautusan kay Moses. Can I hear amen? The God who gave the commandment kay Moses. At sinasabi po ng Bible, lahat ng tumanggap ng mga commandment po na ito, we need to obey because in obedience, there is blessing. But in disobedience, there is consequences that people will experience in our disobedience sa Panginoon.
Kaya nga po, as Christians in the Philippines, as believers of God, as spiritual Israelites, tayo po sa Pilipinas, kahit hindi po tayo makakapunta sa Israel para po mag-celebrate with the Israelites, but in this place, we can celebrate. Why? Sabi po ni Jesus, hindi naman kailangan pumunta pa sa Israel para mag-worship, sapagkat kahit saan ka naroroon, you can worship God because God is Spirit, at kung saan ka naroroon na sumasamba at tumatawag sa Diyos, tutugunin ka ng Panginoon. So we can celebrate the Feast of Tabernacle in the Philippines. Can I hear amen? Now, in the OT ay makita po natin gaano katindi ang bilin ng Diyos, ang kautusan ng Panginoon, that people will celebrate the Feast of Tabernacle. Kaya nga po lahat po tayo, sa 611, especially sa lahat po ng mga 611 churches in the Philippines, we made our best to embrace and to flow with the flow ng Spirit celebrating the Feast of Tabernacle, because in obedience of the Word, at higit po sa lahat, meron pong blessing ang pagsa-celebrate ng Feast of Tabernacle. But before we go to this, gusto ko pong buksan natin sandali ang Zechariah chapter 14, verse 16 to 19. Zechariah chapter 14, 16 to 19. Okay, can we read it aloud? Then the survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King, the Lord Almighty, and to celebrate the Feast of Tabernacle. Verse 17. If any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. 18. If the Egyptian people do not go up and take part, they will have no rain. The Lord will bring on them the plague He inflicts on them, on the nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacle. Verse 19. This will be the punishment of Egypt and the punishment, can we read that part? Of all the nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacle. Kapatid, kaibigan, ito po yung selebrasyon, yung piyesta na binigyang diin ng Diyos na kinakailangang mag-celebrate ang lahat. You, your family, your children, your bondservant, your manservant, even the strangers, ang sabi po niya, they need to celebrate the Feast of Tabernacle. And in the book of Zechariah, bago po nagkaroon ng pagtatapos ng 400 years of silence, matindi na sinasabi po ni Zechariah sa mga taga-Israel at sa lahat ng mga bansa, and even to the generation today, that we need to celebrate the Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you need to celebrate the Feast of Tabernacle. Huwag ka nang magpista ng kahit na anong pista. Di bale nga ipospon mo yung fiesta na tay. Huwag mo lang gagawin na hindi mag-celebrate ng piyesta. Can I hear amen? Uray pa'y ungungtan na kani kapitan no hanggang agpiesta ti barangay. Awan ti bibiyang tayo kani kapitan. Ti importante ma-celebrate tayo ti Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Tapikin mo nga yung katabi mo, mahalaga. Ang celebration mo ng Feast of Tabernacle. If we really want to be blessed, celebrate this feast. Dahil ang sinabi po ng Panginoon, pag mag-celebrate ka, ibe-bless ka niya. Kapag hindi ka nag-celebrate, walang ulan na darating sa'yo. At alam niyo po yung ulan na yan, sinabi po niya yan in the Old Testament dahil nung araw, kapag walang ulan, walang makakain ang tao. But during our time now, that spiritual rain will not come. At alam niyo po kung ano mangyayari? We will suffer the consequence of our disobedience, especially doon po sa ordinance na sinasabi ng Bible of not celebrating the Feast of Tabernacle. Pastor,
awan ti pag-celebrate me. Hindi ho katulad ito ng piyesta ng mundo. Nga masapol nga agutang ka, iti paggatang mo ti baboy, tapno makapiesta ka. Naunawaan po natin? Hindi mo kailangang bumili ng bagong kurtina para po sa piyesta na katulad ng ginagawa ng sanlibutan. Dahil ito pong piyesta ng Feast of Tabernacle, simple lang ang kanya pong kautusan. Kumuha ka ng mga dahon, gumawa ka ng bahay kubo sa labas, at pagkatapos tawagin mo ang pamilya mo, yung pagkain nyo ng almusal, tanghalian, hapunan, dalhin mo lamang dun sa kubo na ginawa mo, and then celebrate the Feast of Tabernacle. Sabi mo nga sa katabi mo, pinakamurang selebrasyon. Maliwanag po ba? Kaya po walang dahilan ang kahit na sino sa atin na hindi po mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. I am so blessed nung nakita ko po yung celebration ng Solana group of their Feast of Tabernacle. Talagang gumawa pa po sila ng suka, and then ang mga bata, ang saya-saya po nila. Wow! And I hope na naintindihan po ng mga anak yung pong katapatan ng Diyos sa Israel nung araw. Huwag niyong kaliligtaan na ikwento sa kanila. So mga kapatid, ang Panginoon ay nagbibigay ng kautusan sa atin, hindi po para tayo bigyan ng kabigatan. Hindi katulad ng pagpepiesta ng sanlibutan. Na ang piyesta ng sanlibutan ay kinakailangang pang ipangutang sa Bombay para lamang mag-celebrate. Kasi, yung mga bisita po natin sa piyesta ng sanlibutan, mga unbelievers po yun. Animayo, handai, kumparing Ha? Nugunchan handa ko, marikla na handa ngin. Yo igadona, awan agal na. Di ba? Pag walang inumin, pupunta na sa kabila. Dahil ang hirap mong isatisfy ang sanlibutan. Ano sabi po ng Bible? The God of this world is the devil. At wala po siyang ibang pinangarap kundi po ang patayin ka, paproblemahin ka, pag nakawan ka, sirain ka. And that's the celebration in the world. But alam mo ninyo mga kapatid, ang celebration po ng Feast of Tabernacle ay para lamang alalahanin ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa mga taga-Israel hanggang sa mga panahon po natin. Can I hear amen? So be excited of celebrating the Feast of Tabernacle. Now let's go doon po sa celebration ng Feast of Tabernacle in the NT, in the New Testament. So ulitin mo nga, sabihin mo nga sa katabi mo, mag-celebrate ka ng Feast of Tabernacle. Sabi mo sa kanya, sa ayaw at sa gusto mo. Amen? Siguro sabi ng mga nakaririnig, pambihira si Pastor. Mayroong bagong batas. Pero tingnan po ninyo, unawain po ninyo, ito pong papag-aralan natin ngayon. Now, John chapter 7, verse 1. Can we read it aloud? After these things, Jesus walked in Galilee, for he did not want to walk in Judea, because the Jews sought to kill him. Sabi po ng Bible, si Jesus, siya ho ay dumaan sa Galilea. Alam niyo po yung Galilee, doon po siya sa gilid ng dagat lumakad. Kung hindi mo trip o hindi mo talaga pinlano ang mag-beach, at magta-travel ka going from one place to another, hindi ka magta-travel along the shoreline dahil ang hirap maglakad sa beach. Can I hear amen? Pero, dahil ang Judea na napakagandang daan, hindi po pwedeng dumaan si Jesus doon sapagkat maraming nag-aabang para po siya patayin. Nandun yung pong mga priest, nandun po yung mga sundalo, nandun po yung mga chismosa na gustong pumatay sa kanya. And so, pinili po niya ang dumaan ng Galilee. Now, verse 2. Can we read it aloud? Ano daw yung okasyon? Feast of Tabernacle. Sabi pa ng Bible, nung malapit na ang Feast of Tabernacle, ang sabi po ng verse 3,
Jesus' brothers said to him, you ought to live there, you ought to live here and go to Judea, so that your disciples may see the miracles you do. Yeah, mga kantsaw ng mga kapatid ni Jesus. Huwag ka manatili rito. Lumabas ka. Pumunta ka sa Judea. Ipakita mo yung mga miracles mo sa mga disciples mo. Ano sabi po ni Jesus sa verse 4? No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. So yung mga kapatid po ni Jesus, sabi nila, huwag ka dito sa Galilee dumaan. Dumaan ka sa Judea. Nandun yung mga disciples mo. Ipakita mo yung mga miracles na ginagawa mo. Total, yan naman ang gusto mo. Diba? May mga kapatid po ba tayong ganyan? Yung padadaanin ka sa ikapapahamak mo? Ano sabi po ng verse 5? For even, can we read it aloud? For even his own brothers did not believe in him. Pati mga kapatid niya. Hindi sila naniwala sa kanya. So ano po sabi ng verse 6? Therefore, Jesus told them, read it aloud, the right time for me has not yet come. For you, any time is right. Alam mo, gusto niyo pong marinig ang interpretation nito? Sabi ni Jesus, hindi pa panahon para ako mamatay. Pero kayo, po pwede kayong mamatay anytime. Celebration lang ng Feast of Tabernacle, patayan na usapan. Sapagkat may mga tao, mukhang hindi po naintindihan ang nais ng Panginoon. Now, verse 7, puntahan po natin. The world cannot hate you, but it hates me because I testify that what it does is evil. Kaya pala galit ang lahat kay Jesus. Dahil ipinapikita niya na ang lahat ng ginagawa ng sanlibutan at lahat ng mundo, ito po ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kaya po siya gustong patayin ng mga tao. Verse 8. Sige nga, sabay-sabay basahin. You go to the feast. I am not yet going up this feast, because for me, the right time has not yet come. Ang issue nila mga kapatid, mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. So yung buong mga family ni Jesus, papunta sila mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Pero si Jesus gusto niya ring pumunta. Ang problema, ano yung problema? Papatayin siya. Pwede ba tumingin kayo sandali sa akin? Kayo ho ba? Pag mag-celebrate po ba kayo ng Feast of Tabernacle, may nakaka-interest po ba sa buhay nyo? Nung papunta po kayo sa celebration ng Feast of Tabernacle, inabangan ba kayo ng kapitbahay? Huwag ka mag-celebrate. Wala naman, di ba? Pero alam nyo, para kay Jesus, Diyos na siya. Siya na yung manlilikha. Pero gusto pa niyang mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Ang masakit, sa pag-celebrate po niyang ng Feast of Tabernacle, merong mga ambush na papatay sa kanya. Kaya sabi niya, you go to the feast. Sabi niya doon sa mga kapatid niya, I am not yet going. Hindi mo na ako pupunta up to this feast because for me, the right time has not yet come. Hindi pa po pwede ako mamatay. Verse 9. Come on, read it aloud. Having said this, he stayed in Galilee. Kinakailangan din pong isipin niya ang kanyang kapakanan. So nag-stay po siya sa Galilee. Pero alam nyo, naghahanda na ng Feast of Tabernacle doon po sa Jerusalem nung araw. Verse 10. However, come on, basahin mo nga po. Interesting tong istorya. However, after his brothers had left for the feast, he went also, not publicly, but in secret. Di ba? Pinagbabawalan din ba kayo ng mga nanay nyo, tatay nyo, na huwag mag-attend ng Feast of Tabernacle?
Dumaan ka na lang sa bintana, okay lang yon. Dahil pagkatapos mong mag-celebrate ang Feast of Tabernacle, sinisigurado ko po sa iyo, gaganda na yung bintana nyo, hindi ka na makakalabas. Alam nyo, kahit po metsa pa ng buhay, ang pagsunod sa Panginoon, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, may ibang gagawin ng Diyos. Si Jesus nga Panginoon na. Napakadelikado para sa Kanya ang mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Binubuli siya ng Kanyang mga kapatid. Hindi na siya dapat pumunta, pero kailangan niyang pumunta. Alam niyo kung bakit? Sapagkat the Feast of Tabernacle is an everlasting ordinance na kinakailangang i-observe ng lahat ng mga Kristiyano. And you know, si Jesus, as the God of Christians, ipinakita po niya ang halaga ng celebration ng Feast of Tabernacle. Nabasa po natin ang Zechariah. After Zechariah is the book of Malachi. And then after that, meron pong 400 years of silence dahil ang titigas ng ulo ng mga tao. Nanahimik ang Panginoon, wala pong nagsalitang judge, walang nagsalitang propeta, walang nagsalita na kahit ano for 400 years. Pero pagkatapos po ng 400 years, dumating ang Messiah, si Jesus Christ. Alam niyo po, isa sa pinaka-importanteng issue na tinalakay po niya is the Feast of Tabernacle. To the point na pati ang buhay po niya ay malalagay sa alanganin, pero nag-celebrate po siya ng Feast of Tabernacle. Verse 11. Now at the feast, parang tamad-tamad yung mga magbasa. Sige, sabay. Go. Now, at the feast, the Jews were watching for him and asking, where is the man? Ang tindi ng mga nagse-celebrate ng feast, ano? Ang kanila pong objective ay magpuri sa Panginoon. Pero sa likod ng kanilang isip, nasaan yung papatayin natin? Verse 12. Among the crowds, there was widespread whispering. Ay, noon pa pala may mga marites na din. Noon pa pala, meron na pong mga chismoso at mga chismosa. No? Widespread whispering. Alam niyo yung whisper? Sabi nga po natin, whisper. Sige, yung mas mahina pa, whisper. Pero sa dami po nilang nag-whisper, yan o yung kasabihan sa mga itawis, ano? Ikokole mo na nabig mo. Some said he is a good man. Pero sabi nung iba, hindi, masamang tao siya. He deceives people. Verse 13. But no one would say anything publicly about him for the fear of the Jews. Dahil takot po sila sa mga Hudyo. Now, verse 14. Not until halfway through the feast did Jesus go up to the temple courts and begin to teach. Ito na ho matindi. Nandun po siya, sekretong pumunta. Pinapanood yung pong mga taga-Israel. Paano sila mag-celebrate ng Feast of Tabernacle? Very traditional. Alam niyo ho, meron po kasing mga feast, pag ginagawa po sa piyesta. May tradisyon ho tayo sa piyesta, di ba? Can I hear amen? Ilan ho dito nakaranas nagpista at nagkipiyesta? Taas ang ng kamay. Alam niyo po mga kapatid, meron pong tradisyon sa fiesta. Bigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa. Pag piyesta, hindi po pwedeng walang orange na pork and beans. Bichuelas. Hindi pwedeng walang piyesta na walang bichuelas, di ba? Yan ho yung madalas ipapadala pag pauwi na yung mga tao. Sa atin, sa mga taga-Tugigaraw,
Hindi po pwedeng walang piyesta nga awan na inatata. Di ba? At noong araw, ang inatata, meron pong partner na tsokolate. Alam niyo yung tsokolate noong araw? Yung ganyang kaliit ng tasa, na yung pag nilagok mo hanggang dito lang, sabihin nga po natin tradisyon. Alam niya? Noong araw, may mga tradisyon na. So nakita po ni Jesus, yun pong mga tao na nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle noong araw, very traditional ang kanilang pagse-celebrate. Now listen to this. The people are celebrating the Feast of Tabernacle in honor of the Messiah, in honor of God, in honor of the Creator. And that's the purpose of celebrating the Feast of Tabernacle. But yet, the people, they are celebrating the Feast of Tabernacle para po patayin ang Messiah na pinadala ng Panginoon. Nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle, taliwas doon po sa perfect will ng Panginoon na pagse-celebrate ng Feast of Tabernacle. Are you listening? And so the people are celebrating the Feast of Tabernacle outside doon sa perfect will ng Panginoon. So nakita ng Panginoon, ni Jesus Christ, yung mga tao, kompleto sila ng dekorasyon. Meron po silang mga lulav. Meron po silang lahat yata ng mga tradisyon ay nagawa po nila. Even the pouring of water. Sa Old Testament po kasi, sa celebration ng Feast of Tabernacle, ang mga priest nung araw, kinakailangang mag-igib ng tubig, at pagkatapos ibubuhos sa altar, at pagkatapos yung tubig from the altar ay magfo-flow sa buong camp ng Israel as a sign of God's faithfulness that God sent forth rain during the time na sila po ay nasa matinding problema. Kaya yung pari, nagdadala po siya ng tubig at pagkatapos binubuhos sa altar, pagkatapos tinitingnan ng mga taga-Israel yung katapatan ng Panginoon sa tubig, na nagbigay ng tubig. Pero sa isip nila, nasaan na yung papatayin natin? Nakuha niyo po yung punto? Nakita din po ni Jesus, paano isinasayaw ng mga pare nung araw, yun pong lamp. Dahil nung araw, kinakailangang meron pong light ceremony and water ceremony in celebrating Feast of Tabernacle. Yung light signifies, yun pong apoy na pinadala ng Panginoon sa mga taga-Israel during night time. So they are celebrating na ganyan. And Jesus was watching. Nakatingin ang Panginoon. Si Jesus, na siya yung rock na pinag-inuman nila sa wilderness. Siya yun. Sabi mo sa katabi mo, Jesus, who is the rock na naglabas ng tubig, nandun sa presence po nila, mga kapatid. Si Jesus, nakasama ng God the Father, nung nag-create po sila, let there be heaven and the earth, let there be sun, let there be moon, let there be stars. Siya yung gumawa ng lahat ng bagay at dahil sa Kanya nalikha ang lahat ng bagay, ayaw tanggapin ng mga ninuno nating mga Israelite na meron ng dumating na Messiah. At alam niyo mga kapatid, nalulungkot si Jesus nung nakita niya yung very traditional way of celebrating the Feast of Tabernacle in Israel during that time. So sabi po ng verse 14, not until halfway through the feast did Jesus go up to the temple courts and begin to teach. Siya ho ay tumayo mismo doon sa pulpito ng templo at siya po ay nagturo. Ano ho tinuro niya? Verse 15. The Jews were amazed and asked, how did this man get such learning without having studied? Hindi naman daw aral, pero bakit ganon siya matindi magturo? Verse 16.
Jesus answered, "My teaching is not my own. It comes from Him who sent me." At alam niyo po mga kapatid, siya po ay nag-umpisang magturo tungkol sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Nung araw, katulad po ng nabanggit ko kasi mga kapatid, ang mga pari in celebration of the Feast of Tabernacle, nagigib sila ng tubig at pagkatapos pinadadaloy sa altar. Pero alam nyo, meron pong nangyari doon nung panahon po ni Hezekiah. Alam nyo, nade-develop po ang tao eh. Kaysa mag-igib pa yung mga pari, ihintayin ng mga tao yung pag-iigib. Meron pong magaling na propeta si Hezekiah. Ang ginawa po niya, mula doon sa source ng tubig, gumawa po siya ng kanal para po ipasok yung tubig sa templo at papasok doon po sa pool of Siloam. And in the pool of Siloam, doon dumadalo yung tubig. Kaya wala na pong nag-igib ng mga pari nung araw sa celebration of Feast of Tabernacle. Now, sabi nga po natin, pool of Siloam. Sa John chapter 9 verse 7, makikita po natin. Can we read it aloud? Verse 7. Ito pa yung istorya, mga kapatid, nung man born blind na pinagaling ni Jesus. Nung nakita po niya yung lalaki na ipinanganak na bulag, nilagyan po niya ng putik yung kanyang mata at sinabi, "Magugas ka sa Siloam." Alam niyo po doon sa pool of Siloam, nung siya po'y nagugas, yun pong walang eyeball na isinilang, biglang nagkaroon ng eyeball at nakakita. At nagkaroon ng matinding issue nung araw. Alam niyo kapatid, that is the water in the Bible, na sinasabi po ng Bible, sa Siloam. And that is within the temple kung saan ang Panginoong Yesus ay nag-preach. Can I hear amen? Sino nagpagaling? Some man born blind? It's the Lord Jesus Christ. Pero alam niyo, nung nagpaliwanag na po siya, sa John chapter 7 verse 37 to 38. Pwede po ba natin puntahan sandali yan? Can we read it aloud? On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink." Verse 38. "Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him." Binebreak ngayon ni Jesus old belief ng mga taga-Israel. Dahil nung araw, sila po ay umaasa sa Siloam. Lahat ng may sakit, kinakailangang pumunta sa Siloam. Kung yan ang magiging panuntunan, ang pupunta ka sa Siloam para ikaw ay gumaling, kawawa naman tayong mga Pilipino na walang pambili ng ticket. Sabi mo nga sa katabi mo, kawawa naman tayo. Pero ang galing lang ng Panginoon, ano? Sabi ng Panginoon, pwede ba balikan yung verse 37? Jesus stood and said in a loud voice, para marinig siya ng lahat ng tao, "If anyone is thirsty, if anyone is in need of miracle," bulag ka ba at hindi ka makakita? Marami ka bang mga galis at gusto mong gumaling? Puno ka ba ng mga allergies at gusto mong gumaling? Alam nyo, ang sigaw ng Panginoon, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink."
Alam niyo ang sinasabi ng Panginoon? Hindi na yung tubig na dumadaloy papuntang Siloam. Wala nang kapangyarihan yan. Sapagkat the living water is already here. Sinasabi po ng Panginoon, ako na yung tubig. Nauuhaw ka ba? Uminom ka sa akin. Verse 38. Whoever believes in me, can we read it aloud? Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. If you believe in the Lord and drink of that spiritual water, sabi po ng Bible, we will receive that water. Can I hear amen? And when we go home, that living water that is in us, yan ngayon ang ibibigay mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga katulong mo, sapagkat ang tubig na sinasabi po ngayon ng Panginoon, hindi na po ang tubig ng Siloam, but the water is the Lord Jesus Christ. Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya tinatanong po ako ni Claire nung isang araw, Dad, anong gagawin natin sa last day? Kasi nung una, nung first celebration po natin last Sunday, meron po tayo, just a prophetic gesture. Dumaan po kayo doon sa may, ano tawag doon? Shawl ni Claire. Just to say, brothers and sisters, that we are celebrating the Feast of Tabernacle. So tinatanong po niya ako, wala ba tayong wisik-wisik? Kasi nung una, di ba, may mga wisik-wisik po tayong there's nothing wrong with that because we want to introduce to you the Feast of Tabernacle. Pero huwag pong pumasok sa isipan natin, tradisyon na naman. Na tuwing Feast of Tabernacle, meron kayong dadaanan na shawl. Tuwing Feast of Tabernacle, merong wisik-wisikan. Baka mamaya isang araw, sasabihin ng marami sa atin, hindi tayo nag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Bakit? Walang wisikan. Mas malalim pa na dapat kaunawaan ang dumating po sa atin. The water is no longer the water in the basin, but the water na sinasabi po ng Bible na dapat po natin gamitin to celebrate the Feast of Tabernacle is the Lord Jesus Christ, who is the living water. That when we drink of this spiritual water, sabi po ng Bible, we will never be thirsty again. And when we take of this water, sabi po ng Bible, yun din, ang sabi po ng Bible is streams. Can we read that part? Streams of living water will flow from within him. Kanino daw po lalabas ang tubig na yan? Sabi mo sa katabi mo, sa'yo lalabas yan. Natutuwa po ako sa English na ito eh. Sabi po ng Bible, streams of living water. Sabi nga po natin, streams of living water. Hindi lamang sa bibig mo lalabas, maging sa mata mo, sa kamay mo, sa buong katawan mo, that living water will flow from within us. Are we all excited to this? Alam niyo, nung tinanggap ko po ito, when I celebrate the Feast of Tabernacle, now I receive that water. That wherever I go, when I speak, even the dry ground, ay po pwedeng maging fertile. Can I hear amen? Because of that streams of living water. Can I hear amen? Mga asawang lalaki, matagal na ba kayo nangangarap magkaroon ng baby? I want you to do this. You have that streams of living water that will come out within you. Speak the word to the womb of your spouse. Believe it, and it shall happen. Every time na nagpe-pray po ako dun sa mga nangangarap magka-baby, ito po ang isang kinokot ko na verse. It is your word, Lord, that the streams of living water will come out from us. So, Lord, I send this word. I send this word to that family. I send this word to that person. Are you with me?
Mga estudyante, taas nga ng kamay. In 611, we are very serious na kayo ay magtagumpay sa pag-aaral ninyo. Kaya nga todo kontra namin sa pag-boyfriend, girlfriend eh. May karapatan kami magsabi nun. Alam niyo ba kung bakit? Every day, listen. Mga estudyante, huwag kayong kukurap, makinig kayo. Every day at 3 o'clock a.m., ito pong pastor na maitim na ito, bumabangon ng maaga. Alam niyo kung ano? I send the water, the living water through the students and praying that you will receive the living water so that you will prosper and be successful in your studies. Huwag sana po kaming nagpapadala ng tubig na yung tubig po ay nalalaglag lamang sa lupa at hindi po makarating sa inyo. Maging sa inyong lahat na nanonood ngayon online, kung kayo po ay produkto ng SWAT, hindi po kami nag-aksaya ng panahon. Nung mga panahon na dapat po kaming magsalita, sending the stream, the living water to you, we made our part. Many of you became successful and now you are great in the marketplace. But young people, listen to this. The same living water ang aming sinasalita para sa inyong lahat. Can I hear amen? Can I hear amen? To the people in the marketplace, the same word ang sinasabi namin. Kung paano piniles, maging po ang relo na benta ni Mase, pati yung juice na sinasabi po niya. Because the church are praying for you. And we're praying for you, church. At hindi lamang po kami, sabihin mo nga sa katabi mo, meron kang living water within you. Sabihin mo nga sa kanya, meron akong living water within me. Can I hear amen? Can I hear amen? Natutuyo na ba yung mathematics mo? Di ba pa pwedeng sabihin natin, Lord, I open this living water sa mathematics ko. And your mathematics will become alive. Kasi kung hindi po totoo ito, huwag na tayo mag-aral ng Bible. Pero totoo ang salita ng Panginoon. Can I hear amen? Mga estudyante, ulit, tumingin kayo sandali. Baka pag-uwi nyo, speak ka ng living water sa class mo. Living water. May time and season ang Panginoon. I believe if you are a student right now, it's not yet your time. And that relationship will drain you in the school. I'm warning you. If you want to be successful, use that living water sa season na dapat mong pagkakagamitan. Yung sinabi kong gustong magka-baby, para po sa mga asawa yon, hindi po doon sa mag-boyfriend. Not your time. Kala nyo, lulusot kayo? Can I hear amen? Ilan ho dito mga parents? Lift your hands, please. Now, we are very serious to this. I'm telling you, this is how we celebrate the Feast of Tabernacle. Alam niyo nung araw, doon sa binasa natin sa John 7, maraming nag-celebrate ng Feast of Tabernacle, pero out of context ang kanila pong celebration. And a lot of people today, they're celebrating feast, pero hindi po yun sa design ng Panginoon. Now, the living water is real. Ilan ho dito ang nagne-negosyo? Lift your hands, please. Lift your hands. Come on. Kaya anumang negosyo yan, balut o kahit na ano yan, balut pa rin yan. Negosyo yan. Dagdagan mo rin ng penoy. Dahil ngayong araw nito, gusto ko pang maunawaan natin. Now, God gave us that living water. Are you with me?
Hindi na po yung naiigib sa gripo ang pinag-uusapan natin dito. Meron na pong living water, si Jesus. At nung nanampalataya po tayo kay Jesus, ibinigay niya yung living water na yan. And that living water is now in us. And that even in your business, let flow the living water. Even in your business, kahit man gaano kaliit ito, let the water flow, and you will see how God will bless your businesses. Amen? Pastor, wala kasing puhunan. Hindi totoo yan. Kung konti pera mo, huwag ka kasing mangarap magtinda ng sasakyan kung hindi ka makabili. Ilagay mo sa tamang lugar ang lahat ng bagay. But with the power of that living water that is in us, you will see the life. Yan ho ang sekreto ng pagse-celebrate ng Feast of Tabernacle. Can I hear amen? So sabi ni Jesus, wala na sa tubig ng Siloam. I am the living water. At ngayon, yan ho ang panawagan ng Panginoon. Jesus Christ is the living water for you. In John chapter 8, especially of verse 12, nakita po kasi ng Panginoon, yun pong mga nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle, nagsisindi po sila ng mga ilaw at pagkatapos isinasayaw. Ang ganda tingnan ng mga ilaw na ito. Pero alam niyo, nagsalita ang Panginoon. When Jesus spoke again to the people, He said, ano sinabi niya? I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have light of life. Noong araw, nag-celebrate po tayo ng Feast of Tabernacle, 4th floor. Diba? Nagsindi po tayo lahat ng kandila. Ang sarap. Nabe-bless po ako nung nakita ko yan. Pero hindi ko naman po pwedeng gawin na every time na may celebration, ganyan ho gagawin natin. Kukunti pa aircon natin, mainit. Nag-celebrate din tayo sa Penge with the light. And lahat po tayo na blessed. Yes. Pero ngayon, ang itinuturo ko po sa inyo, wala po sa kandila yung power, the blessing of the Feast of Tabernacle. Nandun po sa light of life. And He is the Lord Jesus Christ. Na hindi na natin kailangan bumili pa ng kandila para mag-celebrate o ng mga ilaw para mag-celebrate. But with the Lord Jesus Christ, who is the light of life, sabi po ng Bible, them that follows me will never walk in darkness. This is the true celebration of the Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Chapter 9, verse 5, ano sabi ng Bible? While I am in the world, I am the light of the world. Listen, nung si Jesus nagsalita, nung nasa lupa pa lamang siya, I am the world, I am in the world, I am the light of the world. He is the Lord Jesus Christ. Pero nung umalis na ang Panginoon sa lupa, alam mo, sabi po ng Bible, you are the light and the salt of this world. Tayo na mga believers na nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle ngayon, we are the light of the world. Are you with me? Ano ho ibig sabihin nito? Mga kapatid, alam mo, pag maglakad ka, yung mga taong nasa kadiliman, because of us, magkakaroon ho ng liwanag sa kanila pong mga buhay.
Kaya nga po, excited ako na marami sana mag-testimony. Excited po ako that in this church ay marami pong mga mag-testimony. Because we are the light of the world. Marami pong istorya ang mga kapatid natin. Marami po sa kanila discouraged, marami po sa kanila bumabagsak ang kanilang mga businesses. Marami po sa atin ngayon ang nawawala po sa tamang landas ng paglilingkod sa Panginoon. But when we stand and show our light, people will know we are serving a living God. Amen? No, sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ang ilaw. Na sa pagsa-celebrate po natin ng Feast of Tabernacle, hindi na po natin kailangan hindi na natin kailangan ng mga physical lights. Dahil ang sinasabi po ng Bible, we need to let our light shine in this world as we celebrate the Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Kapatid, kaibigan, hindi na po dapat ang mga anak ng Diyos ay maglalakad sa karimlan sapagkat ang Panginoon gumawa na ng mga solusyon. Ibinigay niya ang lahat ng katugunan upang tayo pong lahat ay lumakad sa kaliwanagan. So God promised to send Jesus Christ to be the light, to renew yun pong glory ng Israel. And even to us, pinadala po ang Panginoon para po i-renew yung glory. Sabi nga po natin, for God to renew your glory. Sabi mo nga sa katabi mo, your glory. Tingnan nga po niyo yung mga mukha ng katabi niyo. Noong araw, meron pong awit. The glory of the Lord has risen. The glory of the Lord has come. The glory of the Lord has risen upon thee. Alam niyo po ang patunay na tagumpay ang Christian life? Nababanaag sa mga mukha. Kapag gumaganda ang isang babae, hallelujah. Keme chinchansu o wala. Wala ho dyan yung beauty. Naunawaan po ba natin? Na madalas sinasabi ko kay Claire pag nakakita po ako ng ganyan, sabi ko, nag-away yata yung mag-asawa. Bakit? Pink na pink yung mukha mo kasi nampal-sampal ah. Young people, listen to this. Don't spend too much for beauty products. I'm serious to this. Laliman mo ang prayer mo, gaganda ka. Di ba? So si Miriam, walang nilalagay sa mukha yan, pero maganda. Lahi. Mga lalaki, alam nyo, di ba natin kailangan gumawa ng kung ano-anong mga manipulations sa mga mukha natin. Kung talagang ikaw ay pinagpala ng Panginoon, pati ang buong ito ay kanyang bigyan ng glory. Amen? Can I hear amen? Total ang kagandahan naman by faith eh. It's the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. But the beauty na nanggaling sa Panginoon, the light will surely shine on us. Can I hear amen? Can I hear amen? Kaya sinasabi ko kay Claire, bakit? Hangkaw na ipapintasin. Nauray kasta ka, kay kayat takalata. Ang katunay, papapudawin, bakit? Kuna kanya na no, gumatang jela ko ni Sister Jessica. Dala ko ng sabon. Gumatang kayo. Sabi ko sa kanya, sweetheart, huwag ka na masyadong magpaputi. Nahalata ako maitim. Now we are the light of the world. Can I hear amen? Are we all excited?
The water is no longer in Siloam. The light is no longer in Israel. But the water is already within us. And the light na sinasabi po ng Bible, tayo po yan. So we have the reason to celebrate the Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Alam mo, sarap pakinggan isang araw, ano? Pag may nagtanong sa'yo, paano ba makilala si Jesus? Anong itsura ni Jesus? Sabi mo lang sa kanya, tumingin ka sa akin. We display the glory of the Lord. Amen. Alam niyo po ba yung sinasabi ng Isaiah? We are the planting of the Lord to display His glory. Ito po yon. Naging anak po tayo ng Diyos. Para sa ganon, ipakita natin yung glory ng Panginoon. Hindi po pagmamayabang. Hindi ka nagyayabang para sa sarili mo. Ipinagmamayabang mo yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Are you with me? So today, I encourage everyone. Sa next celebration po ng Feast of Tabernacle, I encourage everyone, please make a list of your favors and grace and the blessing. Paano naging totoo sa buhay mo yung living water? Paano naging totoo sa buhay mo that you are the light of the world? Because this is the Word of God. And we need to experience it. Can I hear amen? May I request the music team to please come? Church, listen. As we close the celebration of the Feast of Tabernacle, gusto ko pong uuwi tayong lahat na bit-bit yung blessing ng Feast of Tabernacle. Praise the Lord. Can we just close our eyes for a moment? Marahil pumunta ka sa lugar nito, may kanya-kanyang kabigatan ang bawat isa sa atin. May kanya-kanyang problema. May kanya-kanyang hinanakit. May kanya-kanyang pinagdadaanan. But in celebrating the Feast of Tabernacle, I want to tell you, this is a lasting covenant from the Lord. And His promise is that when you celebrate the Feast of Tabernacle, God will bless you. God will bless you abundantly. God is faithful. Huwag mong tingnan ngayon how dry ang life, how dry ang business, how dry ang family. But I want you to open your spiritual eyes and see that the living water, the Lord Jesus Christ, gave that water to us. And that His promise it, we will never be thirsty again. Maybe in the past, you're walking sa dark side ng buhay mo. But today you come to celebrate the Feast of Tabernacle, you will never walk in darkness again. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag lang. Minsan pa. Ikaw
ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo, Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. minsan pa kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. ang pag-ibig mo, Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. sa huling pagkakataon, kahit kailan, Panginoon, Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. ang pag-ibig mo, Ang Panginoon, pag-ibig mo sa akin walang sa hanggan. akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. 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 Sambahin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Diyos, salamat. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Lord, tapat ka sa iyong mga pangako. Tapat ka, Panginoon, sa iyong mga anak. Nagpupuri po kami, sumasamba, sapagkat Diyos kang tunay. Lord, sa araw po nito, kaming lahat ay tumanggap ng iyong mga salita. That Lord God, even this Feast of Tabernacle, we celebrate this, O God, dahil ginanap mo na, Panginoon, ang purpose ng Feast of Tabernacle. You've been so faithful, Lord, sa aming pong mga forefathers in Israel, that even in the wilderness, Lord, you have provided for them. In the wilderness, Lord, you have sent rain. In the wilderness, God, you have sent light. In the wilderness, Lord, you gave them even their drinks. And now, Lord, you have declared it, O God, that we, the Christians of today, you are, O God, the living water, that them that drinks of this living water, O God, will never go thirsty again. And it is your word, Lord, that streams of living water will come out from us. And this living water, Lord, will bring life to wherever we go, to our families, to our ministries, to the marketplace where you have put us. Lord, thank you for this living water. Thank you, God, even for the light that, Lord, when we believe in you, nung kami, Panginoon, ay tumanggap sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng aming mga sala, hindi mo kami hinusgahan, hindi mo kami kinondemn, but Lord, you have forgiven us of our sins. That even today, Lord, we live by your grace and by your mercy.
And that, Lord, you promised na ang lahat ng mga sala na ginawa namin, Lord, you will remember no more. So that today, Lord, all of us, mabubuhay po kami ng may kalayaan. Makapaglilingkod kami sa iyo. At kaming lahat, pagkatapos po na pinagpala mo kami, we will become a blessing, O God, to our families and even to the people, O God, na umaasa sa amin. Can we just lift our hands as high as we can? Come on, let's thank God for that miracle. The miracle of forgiveness. The miracle of receiving the light. The miracle of receiving that water. Yes, you have this. You have all this. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Living water will come out from you. When you go home, share the blessing of the Feast of Tabernacle. Speak the blessing to your family. Speak blessing to your businesses. Speak blessing even to everything that you do. Life of living water will come out to you. Lord, empower your people. Bless every hands lifted up. Multiply every favor and grace they have. Bless your people now. Bless your people now. Hallelujah. Come on, can you just lift your hands now? Lord, let there be open heaven to your people. And let the blessing of the Feast of Tabernacle, Lord, release it. Release it from your throne in the name of Jesus. Receive, receive, receive. Receive that anointing. Receive that power in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa atin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo. Come on, sing it from your heart. Sabihin mo sa Panginoon, kahit kailan. Kahit kailan, Hindi ka nagkulang, di ka Panginoon. nagkulang. Biyaya mo. Biyaya mo sa akin Laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. For the very last time now, kahit kailan. kahit kailan. Yes, Jesus, Di thank ka you. nagkulang. Biyaya mo sa akin. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, salamat sa araw po na ito. Ibinabalik na namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sapagkat kailanman hindi ka nagkulang, tapat ka, Panginoon, sa mga pangako mo. Lord, may you bless your people now. Even those people watching online, bless them. And Lord God, I pray that, Lord, may this year, your people will experience, O God, the blessing of the Feast of Tabernacle. To you we bring back all the praise, all the glory. In Jesus' name, everyone will shout and say, Amen. Sandali lang ho. Alam nyo, maganda hong selyohan natin ng celebration yung atin pong Feast of Tabernacle. Can I hear amen? Are you ready to praise the Lord? Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin natin patuloy ang Panginoon! Palakpakan po natin ating mga kamay para sa Kanya. Bago po kayo aalis mamaya, ay meron hong ibibigay sa inyo ang Yay!
ang mga ushers, so meron ho kayong kukuning blessing sa likod. God bless you. Palapakan nga po natin ang Diyos na buwan. Hallelujah! Hallelujah! Whoa-oh, 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 whoa-oh. Tayo po ay sumayaw, umindag para sa Panginoon. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, Araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. minsan ba araw-araw? Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, Amen! araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Amen! Ano bang maging panahon, Anong mang Panginoon? maging panahon, Ano mang pagkakataon? anong mang Ano mang aming maging sitwasyon? anong mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anong mang maging panahon, anong mang pagkakataon, Araw-araw, anong Panginoon, mang sa lahat ng panahon. sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 uwo-oh. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, Ating naging hayag sa umagang ito. katulad, Wala kang katulad. wala kang katulad, Amen. wala kang katulad. Wala kang katulad, 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 wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang Maging sitwasyon, ika'y pupurihin. ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Panginoon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah, hallelujah. God bless po sa ating lahat. At muli, bago po tayo lalabas ay may maratanggap po.